Hello, good evening po sa lahat sa mga amigo ko, mga followers ko po, at followers of of course. Thank you to all of you there. And mag-ingat sa sarili. God bless everyone po. So, again, ulitin ko, mag-ingat everyday life po. So, thank you talaga sa inyong pag-support sa aking mga breaking balita Pilipinas po. So, sa ngayon po, mayroon akong bagong breaking balita na pasabog, chismis po. Ito po, yung si Congressman Magkulita po, may balita. Ito po, pakinggan po yung mga chismis, showbiz balita. Statement na yun. Dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun. Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Hindi siguro mag-review siguro ako. Hindi ikaw ang volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi na gano'n sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Tingnan mo na lang, tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga diskaya. sinungaling ang mga tao ito. Yes, po. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oo. Opinion mo yun. Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabari mo na. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siya magpahayag ng opinion doon? Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Boribor na Committee. Totoo po yan. Ako po talaga ang kanilang pakay. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa yung sa mga social media set na apunti rin talaga kayo. Kasi hindi naman nila umaalis kung hindi nila alisin yung puno. Ganun po yung nangyari riyan. Kaya medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalo na po dun sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin na ghost projects. Mana? Kita kasi may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan nata si Senator Chis bilang presidente ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman. Pero parang naging din siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati sa nadamay, sapagkat tayo pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung gano'ng ako, no? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin kasi kinausap. Ang nangyari, Nakiusap doon po mabilisan nga eh. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung ating Senate President. Ano? Kaya pala si Senator Jingo na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo ng araw na yun. Hindi ko naman alam ang nangyari. Kaya yung talagang puro na biruan lang. Iba po yung nakakatanggap yan. Pero alam naman ninyo talaga nagbibiruan lang. Yung pala pagkakaalam mo sa babae sila, yun na rin pala tanda na sila ay nagkakaroon na ng napagugulong sa Kasi isang bago. hindi naman talaga nagpapaalam yun eh. Ayun na nga po. Talagang yun halos hanggat maaari ay nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasakot siya sa mga usapin. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siya babalik. Yes. Pero hindi na siya nakabalik. Ayun. Ang narinig ko lang sa iba kasi mga balita, siguro, mapunti na sa punto rin. Ang pangunahin layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po, parang katingin daw po ng kapwa yung senador, parang naliliis na para bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon, sir. Sino po ba ang nagsabi nun? Ayun po ang lumalabas. At mag-isa pa na yan po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, sir. Hindi po totoo yun. Say goodbye to switching prescriptions. This slow, soothing reading plan suggests automatically to your vision from plastic
pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinakamandato ng komite, Yung report. ang tinutugis niya yung malfeasance, Misfeasance and misfeasance at non-feasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance and non-feasance. Yun po yung tinutungo talaga. Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung may pagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya eh. Ayun, opo. Kahit kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako. Tama po. Yung iba nga po nga humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 2 wala pa naman silang nagagawang batas eh. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Pangatlo pa lang, meron na po akong naiayos possible areas of legislation. 10 pa yung amin naisip na agad eh. Sa tatlo. Yan po ang breaking news balita po ng Pilipinas na wala iba kundi ang magaling na senador, bagong senador ng Pilipinas po. Wala iba si Marcoleta po. Okay? So again, thank you to all of you there. Take care everyone, of course. And then, if you like this video, don't forget to like, share po, and subscribe for my channel YouTube. Thank you po. Jimmy Vlog at TV po. Thank you again. Bye-bye. God bless everyone.